meron ng bahid ng katotohanan na ang talagang nasa likod ng lahat ng yan ay ang presidente ng bansa. Dahil itinuro ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isa umano na nasa likod ng mga paratang ni Antonio Trillanes laban sa kanya. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubrico. Tinuligsa ni Vice President Sara Duterte ang patuloy na mga akusasyon ni Antonio Trillanes kaugnay ng umano'y bilyong pisong bank accounts. Ayon sa Vice Presidente, halos isang dekada na itong ibinabato sa kanya, ngunit wala pa ring naipapakitang ebidensya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na may makinarya umano sa likod ng mga paratang. Kabilang aniya rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang miyembro ng Kamara na umano'y tumanggap ng mga maleta at mga institusyon tulad ng Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Ayon pa kay VP Sara, nagsimula umano ang mga alegasyon laban sa kanya matapos siyang umalis sa gabinete. Dagdag niya, ito rin ang panahon na tumanggi siyang pumirma sa isang pambansang budget na hindi niya kayang ipagtanggol sa publiko. Giit ng Vice Presidente, malinis ang kanyang record sa serbisyo publiko. Hindi rin aniya siya kailanman nasangkot sa anumang kaso kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan. Ayon pa sa kanya, lahat ng kanyang ari-arian at yaman ay idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Dagdag niya, bawat sentimo ay may legal na pinagmulan at kaukulang dokumento. Binigyang diin pa niya na ang mga totoong magnanakaw ay hindi umano naglalagay ng pera sa bangko kundi sa maleta. Ayon pa kay VP Sara, habang lumalala umano ang paggamit at pang-aabuso ng administrasyon sa mga institusyon para sa politika, mas nahahalata rin aniya ang takot ng mga ito na managot. Dagdag niya, kung gaano katindi ang paninira laban sa kanya, ganon din katindi ang umano'y katahimikan at pag-iwas ng iba na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw at inilabas sa bansa. Tinukoy rin ng Vice Presidente ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng bansa. Kabilang dito ang issue sa flood control projects, pagtaas ng presyo ng bilihin, kahirapan, kagutuman, usapang pangkapayapaan sa Mindanao, foreign policy at seguridad. Sa huli, nanawagan si VP Sara sa publiko na huwag magpalinlang sa mga kontrobersiya. Aniya, mas mahalagang tutukan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa gitna ng krisis. Samantala sa press conference nitong Huwebes, iginit ng defense team ni VP Sara na hindi na dapat pang busisiin ng House Committee on Justice ang kanyang SALN nung siya ay mayor at vice mayor pa ng Davao City. Ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. Ang impeachable offenses ay offenses, again, committed while the impeachable officer is in office as an impeachable officer. So, ibig sabihin nun, doon lang sa time na vice-presidente siya. Iginit din ng depensa na walang hindi pagtutugma sa pagitan ng mga deklarasyon sa SALN at sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. We believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito ma-transmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong SALN. Dagdag pa nito na hindi agad nangangahulugang may illegal na aktibidad na kapag merong suspicious transaction, kasunod ito ng inilabas na suspicious transaction reports ng AMLAC kaugnay sa bise at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Binigyang diin pa ng defense team na walang jurisdiksyon ang House Committee on Justice upang magsagawa ng isang mini trial at ang tamang forum para rito ay ang Senado bilang impeachment court. Yan ay kasunod ng naging komento ni Representative Benny Abante na ani ay ang pagdinig ng komite ay ang pagkakataon na tamang forum para sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon. While I respect the opinion of Representative Abante, I think he also knows, I'm certain that he is aware na ang tamang venue o ang tamang panahon para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng ang ebidensya, ang Vice Presidente, ay hindi sa Committee on Justice. Kailangan lang natin basahin ang konstitusyon. Sino ba ang impeachment court? Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Ito ba ang House of Representatives? Hindi rin. So sino?
According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. Sa huli, tiniyak ng kampo ng bise na handa silang humarap sa impeachment trial at ipakita sa publiko na walang katiwalian si VP Sara. Well, the defense team is not here to lose, hindi ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. To show the Filipino people na hindi corrupt ang ating Vice Presidente at walang katiwaliang ginawa ang ating Vice Presidente sa kanyang termino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Kapon nga po, natalakay po natin itong tungkol sa report ng AMLA. Ngayon naman po, ano po masasabi ninyo sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte? Yung mga sinasabi ni PC Presidente Sara Zimmerman Duterte ay nakabatay lahat yan sa katotohanan. At siya ang nakakaalam talaga kung sino ang nagmamaniobra, sino nagpapatakbo ng makinarya laban sa kanya. Ayun alam niya dati siyang nandun, so alam niya kung sino mga ayaw sa kanya, sino mga nagmaniobra, yung mga tinanggihan niya. Kaya meron ng bahid ng katotohanan na ang talagang nasa likod ng lahat ng yan ay ang presidente ng bansa. Sapagkat, alam po ninyo, ang ating kultura dito sa politika, wala hong galaw, yung Kamara de Representante, yung executive branch, maliban na lang dyan sa judiciary, na hindi alam at hindi pinayagan na mangyari ng presidente ng bansa. Kaya yung ginagawa nilang paninira, ang ginagawa nilang paglabag sa karapatang pangtao ng mga Duterte, alam mo lahat yan ni Presidente Marcos Jr. Kaya hindi ba, palagi nating inuulit, pati nga yung iskandalo sa korupsyon, hindi siya makakatakas doon sa command responsibility. Kung siya man ay makatakas doon sa mismo na kasama siya. Doon sa teorya na dahil may nangyari dyan sa departamento mo, sa opisina mo, at wala kang nagawa, dahil sa iyong kapabayaan, kasama ka na mananagot. Kaya lahat pong sinabi ni Vice Presidente Inday, may katotohanan mo yun. Hindi yung basta katang-isip yun. Hindi bastang haka-haka yun. Talagang yun ang realidad sa lupa, reality on the ground. Talagang tinugis siya dahil hindi nila makuha ang kanyang suporta sa kanilang mga anomalyang ginagawa. Plus, siya ay isang panganib, isang banta sa pananatili nila sa kapangyarihan. Dahil talagang siya ang pinakamalakas na kandidato sa Pangunahan sa 2028. At yung sinasabi, sino ba yung nagsasalitang babae? Kongresista ba yun? Ayon sa balita, Attorney Sal, isa sa mga legal counsel ni VP Sal, si Attorney Sheila Sison. Kala ko kongresista siya. Tutuwa sana ako na meron isang kongresista taking the kadyas. Tama naman yun kasi yun ang sinasabi niya. Matagal na nating sinasabi yan dito sa ating programa na moro-moro yung ginagawa ng Committee on Justice. Ang ginagawa lamang nila na plataforma o forum upang magamit sa libreng publisidad para sa kanila. Kasi yung Committee on Justice talagang wala akong kapangyarihan o karapatan na magdaos ng isang tinatawag nilang mini trial na ginawa nilang preliminary investigation na actualmente ginagawa na nga nila talagang mini trial. Sapagkat yung depensa ni Luis Ro, hindi nyo ba alam na kami under the Constitution has the power to initiate the impeachment? O tama ka, kayo lang mag-i-initiate. Hindi kayo magbibigay ng ebidensya para tulungan ng complainant to prove
the complainant's case against BP Sara. Yan nga ang ginagawa nyo eh. Oh. So tama. Tama ang mga punto de vista ng mga abogado ni Inday Sara. Talagang niyayari nyo lang sa salitang kali. Niyayari nyo eh. Nilalapastangan nyo. Alam mo, gaya na sinabi ko lang. Ang labanan dito, propaganda. Kaya ginagawa nila talagang propagandang katakot-takot against Inday Sara. Pinapakita nila yung gaya ng sa Trillanes, 10 taon na. Ha? Isang dekada, 10 taon. Na yan ay unang nilabas niya nung nag-abogado kay Presidente Duterte sa BPI. Na na-prostrate siya doon. Kahit anong gawin niya, lumabas 16,000 lang. Ulitin ko, ito namang AMLA. Pinalitan nila yung director, yung Yes, pinaka-boss, kasi hindi nila mapahinuhod sa gusto nila na i-validate yung mga sinasabi ni Trillanes. Kaya pumili sila ng isa at yun. At binabalidate nga. Pero alam niyo po yung validation. Ulitin natin ha. Yung validation as to the figures, tama yun in the sense. Tama lang yun kasi ang ginawa ninyo, mga buwi kayo, sinuma total nyo lahat ng transaksyon. Yung isang transaksyon, pinalabas yung magiging 4. Kaya kung yung transaksyon sa hindi masabi ko sa iyo 10 million deposit, magiging 4 yun. Magiging 40 million na agad sa 6 months na time deposit. Pag pinaulit-ulit mo yon na transaksyon gano'n, itong mga bugoy sa AMLA, sinusuma nila bawat transaksyon. The same amount yung involved doon. 10 million lang. Pero dahil kung paulit-ulit mong dinideposit yun, time deposit, sa loob ng 2 dekada, 20 taon, talaga magkakaroon ka nga ng bilyon. Yun ang katotohanan. Kaya huwag kayo magpapapaniwala. Talagang niyayari nila, sinisiraan nila ng gusto, pinopropaganda ng gusto. Kaya ang panlaban ho dyan, kontra-propaganda. Anong kontra-propaganda? Yan, pinapaliwanag ho natin. Itong programa natin, palaging nating pinapaliwanag ang katotohanan. Kung paano nila nakuha yung ganung conclusion, kung paano mali ang kanilang interpretasyon at misleading na tinatawag. Pinaniniwala nila. Hindi nila pinaliliwanag eh. Yan po ang katotohanan. Kaya tama si Inday Sara.